Matapos makamit ang kanyang layunin, kasama ni Yunche si Yunsha habang pinagmamasdan nila mula sa malayo ang mahigpit na binabantayang Heroes Dungeon. Alam niyang ang mga private dungeon na patuloy niyang nililinis ay nasa level 30 range lamang, ang patuloy na pag-farm sa mga yon ay hindi na epektibong paraan upang mabilis siyang mag-level up. Ang problema, halos lahat ng iba pang high-level dungeon ay katulad ng lugar na ito, kontrolado ng estado at mahigpit na binabantayan ng militar. Mayroon itong 2 kilometrong security perimeter na walang sinumang basta-basta makalalapit. Malaking hadlang yun para kay Yunche. Limitado pa rin ang kanyang mirror world skill. Alam niyang kapag pumasok siya sa parallel world, maaari lamang siyang mag-explore sa loob ng 200 meter radius mula sa lugar kung saan siya pumasok. Dahil dito, imposibleng palihim siyang makalusot sa napakalawak na security area nang hindi napapansin. Pagharap niya sa taong ipinatawag niyang makipagkita sa kanya, napagtanto niyang kailangan niyang umasa sa tulong ni Yunsha. May mapaglaro ang ngiti sa mukha si Yunsha, tama niyang nahulaan ang gusto niya. Tinanong niya kung inimbitahan ba siya ni Yunche hanggang dito para lamang hilingin na tulungan siyang makapasok sa dungeon. Pagkatapos ay pabirong sinabi niyang imposible yun, ipinaliwanag niya na kahit gaano pa karami ang alam ni Yunche tungkol sa kanya, hindi rin siya basta-bastang makakapasok ng walang wastong pass. Sa sandaling yun, ipinakita ni Yunche ang 2 temporary access permit, ang mismong mga pass na ninakaw niya mula sa Ding family. Kinuha ni Yunsha ang mga pass, at napagtanto niya na pumunta siya dito na nakahanda. Ngunit itinuro niya ang isang mahalagang detalye, ang isang temporary pass ay nangangailangan ng opisyal na escort upang hindi maimbestigahan. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha at nagningning ang kanyang mga mata sa matinding pag-usisa, tinanong niya ang tunay na dahilan ni Yunche. Bakit kailangan niyang makalusot sa Ding family at lihim na makapasok sa partikular na dungeon na ito? Nagsimulang ipaliwanag ni Yunche ang dahilan, itinuro niya ang isang malayong bundok at pinaalala kay Yunsha ang nakita nito sa Traitor's Dungeon, ang marangal na huling pagtindig ni Chaoben. Ipinunto niya na dahil malinaw na hindi si Chaoben ang masamang taong inilalarawan ng propaganda, malaki ang posibilidad na kainahinala rin ang buong kwento tungkol sa rebelyon at nararapat itong imbestigahan. Gusto niyang tulungan ang isang kaibigan na linisin ang pangalan ng pamilya Chao at alisin ang kahihiyang idinulot sa kanila, kaya naman, nagpasya siyang harapin ang hero at ayusin ang lahat ng gusot. Ngunit hindi kumbinsido si Yunsha sa paliwanag ni Yunche, na natiling walang emosyon ang kanyang mukha habang tinanong niya ito kung itinuturing ba siya nito na tanga. Nagsimula siyang isa-isahin ang mga problema sa kwento nito. Itinuro niya na walang katuturan para sa isang ganap na estranghero na tulad niya na ipagsapalarang galitin ng isang makapangyarihang bayani para lamang kay Chao Ji. Higit sa lahat, pinaalala niya rito na nakapasok na ito sa tahanan ng pamilya Ding bago pa man mangyari ang mga insidente sa Traitor's Dungeon. Tinanong niya ito kung ibig bang sabihin na kahit papaano ay nakita na niya ng maaga ang katotohanan tungkol kay Chaoben at ninakaw na nito ang mga access pass bago pa man ang lahat ng ito. Pagkatapos, ibinunyag niya ang isa pang mahalagang impormasyong nalaman niya. Hindi pa nagtagal, pumasok si Dingge sa mismong Traitor's Dungeon na yun upang manggulo sa kanila. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos yun ay bigla itong nawala at hindi na natagpuan mula noon. Pinagdugtong-dugtong ni Yunsha ang lahat ng impormasyon at tinitigan si Yunche gamit ang matalas at mapanuring mga mata. Napagtanto niyang malinaw na hindi kilos ng isang taong nais lamang humarap sa isang bayani ang ginagawa nito. Sa halip, tila may malalim itong personal na galit mismo sa bayani. Habang nagsasalita siya, napangiti si Yunche. Unti-unting nabuo sa kanyang isip ang isang mapanganib na hinala nang maiugnay niya ang mga huling piraso ng impormasyon. Napansin niyang Yunche ang pangalan nito. Kumitid ang kanyang mga mata habang tinanong niya kung may kaugnayan ba ito sa orihinal na traidor noong rebelyon na Yunche rin ang pangalan. Hinarap ni Yunche ang akusasyon nito gamit ang isang mapaglaro ng ngiti sa halip na direktang sumagot. Sa halip, ibinalik niya ang tanong dito, itinuro niyang yun din ang apelyido nito at tinanong kung ibig bang sabihin noon ay kamag-anak din siya ng sikat na traidor. Malinaw na kinabahan si Yunsha sa kontratanong nito. Nauutal niyang iginiit na hindi naman niya ginawa ang lahat ng kainahinalang bagay na ginawa nito. Sa isang sandali ng pagkadismaya, ibinunyag niya ang isang lihim, hindi pala talaga yun ang kanyang apelyido. Inamin niyang pinalitan lamang niya ang kanyang pangalan upang hindi na siya abalahin ng ibang tao. Agad na ginamit ni Yunche ang pag-amin nito upang asarin siya. Itinuro niyang kung hindi naman tunay ang pangalan nito, paano siya nakasisiguro na tunay naman ang pangalan niya. Pagkatapos, naging mas mapanghamon ang kanyang tono. Ipinaalala niyang hindi kumikilos si Yunsha na parang isang taong humihingi ng pabor. Tinanong din niya kung hindi ba siya natatakot na ibunyag niya ang sarili nitong lihim.
Muling nakabawi si Yun Sha, binalaan niya si Yun Che na kung isusumbong lamang niya ito sa mga gwardya, siya ang tunay na mapapahamak. Nakatayo ang dalawa sa katahimikan, habang nakabitin sa pagitan nila ang kani-kanilang mga lihim at pagbabanta. Nang bantaan siya ni Yun Sha, ngumiti lamang si Yun Che at buong kumpiyansang sinabi niyang naniniwala siyang hindi niya iyon gagawin. Nang marinig ito, lalong nataranta at nainis si Yun Sha. Ngunit ipinaliwanag ni Yun Che kung bakit siya nagtitiwala rito. Ipinaalala niya ang mga ginawa nito sa loob ng dungeon, naniniwala siyang ang isang taong handang isapanganib ang sarili nitong kaligtasan upang protektahan ang mga kapwa-estudyante ay hinding-hindi kakampi sa mga taong tulad ng pamilya Ding. Upang patunayan ang kanyang punto, iniabot niya rito ang diary na ninakaw niya mula sa tahanan ng pamilya Ding, isiniwalat niyang naglalaman yun ng mga ebidensya tungkol sa maraming masasamang ginawa ng mga inapo ng bayani na si Ding Kun, na ginagamit ang reputasyon ng kanilang pamilya upang apihin ang mga inosenteng tao. Kinuha ni Yun Sha ang diary ngunit hindi siya humanga, tinanong niya kung yun lamang ba ang dahilan niya. Sinabi niyang kung umaasa itong kikilos siya dahil sa kanyang pakiramdam ng katarungan, nagkakamali ito dahil wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Mayabang siyang ngumiti at kinutya si Yun Che dahil napakawalang muwang nito upang basta na lamang ipagkatiwala ang buhay nito sa ibang tao. Pagkatapos, tinanong niya ito ng diretso, nakaranas na ba siya ng pagtataksil? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yun Che habang bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraang buhay. Tahimik niyang kinilala ang tanong nito tungkol sa pagtataksil. Nagulat si Yun Sha sa naging reaksyon niya. Ipinaliwanag ni Yun Che na nagtaksil man sa kanya ang isang tao o hindi ay walang kinalaman dito, hindi yun magiging dahilan upang mawalan siya ng kakayahang magtiwala sa ibang tao. Sinabi niyang mas malalim pa sa ganoon ang tiwala niya kay Yun Sha. Naniniwala siyang hindi masama ang likas na pagkatao nito. Ang hindi inaasahang sinseridad na yun ay kitang-kitang nagpataranta kay Yun Sha. Pabulong niyang sinabi na hindi rin naman mukhang mabuting tao si Yun Che. Nang makapagpasya na siya, hinamon niya ito. Sinabi niyang kung talagang ganoon kalaki ang tiwala nito sa kanya, dapat itong sumama sa kanya. Hinamon niya si Yun Che na tingnan kung magbabago ba ang isip niya at pagtataksilan siya habang naglalakbay sila. Sumunod si Yun Che nang walang pag-aalinlangan, isang butil ng pawis ang dahan-daang damaloy sa kanyang mukha. Sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, mahirap para sa kanyang paniwalaan na may isang taong nakakakita pa rin sa kanya bilang isang mabuting tao at tunay na nagtitiwala sa kanya. Pagpasok nila sa napakagarang mga bulwagan na kulay lila ng Heroes Dungeon, agad silang sinalubong ng isang gwardya, agad siyang nakilala ng lalaki at magalang itong sumaludo habang binati siya. Ipinaalam nitong ilang araw nang hinihintay siya ng bayani at maaari na siyang dumiretso sa loob. Ngunit mabilis na naging mapagduda ang magiliw na kilos ng gwardya, napansin niyang kakapasok lamang ni Old Master Ding Dan ilang sandali ang nakalipas at tinanong kung bakit hindi siya nito kasama. Napunta naman ang tingin nito sa nakatalukbong na lalaking kasama niya at tinanong kung ito ba ang kanyang gwardya, agad niyang sinubukang magpaliwanag, sinabi niyang hindi naman niya pinagdududahan ito. Ngunit nagbigay si Old Master Ding Dan ng tiyak na utos, nagbabala ito na may ilang pansamantalang pass na ninakaw mula sa pamilya. Kaya kailangan nilang maging lubhang maingat sa lahat ng bisita. Nainis si Yun Sha, hinarap niya ang gwardya at tinanong kung ini-interrogate ba siya nito. Agad na itinanggi ng natatarantang gwardya ang sinabi niya. Pagkatapos, ibinunyag nito ang pangunahing dahilan kung bakit napakahigpit ng seguridad. Nakatanggap sila ng opisyal na abiso mula sa mga autoridad. Ang mapanganib na kriminal na gumagala at nanggugulo sa mga pribadong dungeon ay iniulat na patungo sa Heroes Dungeon. Nang marinig yun, makahulog ang ngumisi si Yun Sha kay Yun Che, alam na alam niya ang kabalintunaan ng sitwasyon. Patuloy ang magulong pagpapaliwanag ng gwardya at iginiit na karaniwang pamamaraan lamang yun para sa kanyang sariling kaligtasan. Tahimik na napabuntong hininga at bamaling kay Yun Che, pabulong niyang sinabi rito na mukhang determinado na talagang silang imbestigahan ang taong ito. Dahil sa pagpupumilit ng gwardya, tumawa si Yun Sha at mapaglarong ipinatong ang kanyang braso sa nakatalukbong na si Yun Che. Sinabi niyang sige lang at hayaan silang magsuri. Pagkatapos, yumuko siya ng bahagya patungo sa gwardya, nagningning ang kanyang mga mata sa autoridad habang mayabang niyang tinanong kung talagang naniniwala itong hindi niya makikilala ang sarili niyang gwardya. Patuloy niya itong kinutya, na para bang ipinahihiwatig na baka siya mismo ang impostor at maaari rin nilang siyasatin siya. Dahil lubusang natakot sa ipinakitang katayuan ni Yun Sha, nauutal na sinabi ng gwardya na hindi niya kailanman magagawa yun. Mabilis niyang sinang-ayunan na kung ganoon katiyak si Miss Yun Sha, walang maaaring pagkakamali. Pagkatapos pinadaan niya ang dalawa, pagkalampas nila sa mga gwardya,
Tahimik na napabuntong hininga si Yun siya ng may kasiyahan. Habang dumadaan sa portal ng dungeon, naisip niyang mas mahalaga pa pala ang tunay na pagkakakilanlan ni Yun Che kaysa sa una niyang inaakala. Nang ligtas na silang makapasok, humarap siya kay Yun Che at sinabi na dahil sa tiwalang ipinakita nito sa kanya, tinupad niya ang kanyang pangako at naipasok siya sa loob. Idinagdag niyang hindi siya makikialam sa anumang balak nitong gawin, gayunpaman, nilinong niyang hanggang doon lamang ang tulong niya. Dahil doon, nagpasalamat si Yun Che. Pagkatapos, nagpatawag siya ng isang nakatalukbong na undead na may anyong kalansay at sinabi kay Yun siya na dalhin yun at umalis. Ipinaliwanag niyang sa ganitong paraan, anumang gawin niya mula sa puntong yun ay hindi may uugnay sa kanya, kaya mapoprotektahan ang kanyang pagkukunwari. Pagkatapos, biglang nawala si Yun Che, bahagyang humanga si Yun siya sa kanyang pag-iisip at napansin niyang may konsensya rin pala ito kahit papaano. Pagkaalis niya, agad na pumasok si Yun Che sa mirror world. Ngayong wala na siyang takip sa mukha, tumingin siya sa kanyang system, isang bagong reversed skill ang lumitaw sa harap niya, may bahagyang kasiyahang nakikita sa kanyang mukha, sinabi niyang sa wakas ay magagamit na niya ang kanyang bagong kapangyarihan, ang kapangyarihang nagmula sa bagong na-upgrade na level 3 mirror world skill. Tiningnan ni Yun Che ang system window na nagpapakita ng kanyang hidden skills, ang kanyang ultimate skill na mirror world ay umabot na sa level 3. Nagpasya siyang subukan ng bagong kapangyarihan, inactivate niya ang level 3 mirror world, inanunsyo ng system na nagse-set up ito ng isang secret area. Sa loob ng bagong dimensyong ito, natagpuan ni Yun Che ang kanyang sarili na nakaharap sa mga malamulto at kopya ng makapangyarihang mga halimaw, na ang ilan ay umaabot hanggang level 45. Napagtanto niya ang bagong function ng kanyang skill, ang level 3 mirror world ay maaari ng kumopya ng mga halimaw na matatagpuan sa dungeon ng totoong mundo. Ibig sabihin, maaari na niyang labanan at sanayin ang sarili laban sa mga makapangyarihang kopyang ito. Nagpatawag si Yun Che ng sarili niyang mga undead minion upang makipaglaban kasama niya. Napagtanto niyang sa bagong kakayahang ito, malaya na siyang makakapag-farm ng experience sa loob ng mirror world nang walang panganib na matuklasan sa totoong mundo. Matapos ang ilang pagsasanay, umalis siya sa parallel dimension at bumalik sa totoong mundo. Maraming notification ang lumitaw, na nagpapakitang patuloy pa rin siyang nakakakuha ng experience. Napagtanto niya ang isa pang mahalagang benepisyo ng upgrade, maaaring manatili sa loob ng mirror world ang kanyang undead army at patuloy na pumatay ng mga halimaw upang makakuha ng experience para sa kanya, kahit bumalik na siya sa totoong mundo. Ngayong automatiko ng nagal level up para sa kanya ang kanyang undead army, ibinaling ni Yun Che ang kanyang atensyon sa paligid, kasama ang espiritu ni Chao Ben, nakatayo siya sa isang bangin habang tanaw ang isang malawak at napakalaking lungsod na may kastilyo, na itinayo mismo sa loob ng dungeon. Nagulat siya nang makakita ng ganitong lungsod sa isang lihim na lugar at naisip niyang perpektong pagkakataon na ito upang mag-imbestiga. Habang naglalakad sila sa kagubatan, naalala ni Yun Che ang impormasyong nakuha niya mula sa diary ng pamilya Ding, naisip niyang malamang na dito nakatira ang kanyang target na si Ding Kun, napaisip siya kung gaano kaliit talaga ang alam niya tungkol sa tinatawag na bayani. Ang tanging alam niya ay umabot si Ding Kun sa S-class maraming dekada na ang nakalipas at mula noon ay hindi na nito ipinakita sa publiko ang tunay nitong lakas. Maging ang isang mataas na miyembro ng pamilya tulad ni Ding Ge ay hindi alam ang buong lawak ng kapangyarihan ng bayani. Alam ni Yun Che na kung makakakuha siya ng mas detalyadong impormasyon, mas lalaki ang posibilidad niyang magtagumpay sa kanyang paghihiganti. Nakapagtataka para sa kanya na sa kanyang nakaraang buhay, alam niya ang bawat taong umabot sa S-class rank, ngunit tila bigla na lamang lumitaw si Ding Kun nang walang anumang bakas. Umaasang makakuha ng pahiwatig, bumaling siya sa undead spirit ng dati niyang kaibigan, tinawag niya ito sa palayaw nitong Ben Ben at tinanong kung kilala ba nito kung sino si Ding Kun. Gayunpaman, naguluhan lamang ang espiritu ni Chao Ben at hindi ito makasagot. Nadismaya si Yun Che at inisip kung wala pa ring silbi ang pagtatangka niyang makipag-usap sa kanyang kaibigang undead. Naisip niya na nang umabot sa level 3 ang kanyang SSS rank skill na Mirror World, lubhang gumanda ang talino ng lahat ng kanyang undead minion. Pinakamalinaw ang pagbabago sa espiritu ni Chao Ben, ngunit sa huli, napagtanto niyang hindi pa sapat ang paggaling ng kaluluwa ng kanyang kaibigan upang makapagsalita ito ng maayos. Habang nakatanaw sa napakalaking kastilyong lungsod sa loob ng dungeon, kumapit si Yun Che sa maliit na pag-asa, marahil, kung patuloy niyang palalakasin ang Mirror World, tuluyan ang makakabawi si Ben Ben ng higit pang bahagi ng kanyang kamalayan. Samantala, sa loob ng isang malaking bulwagan ng kastilyo, bumaba si Ding Dan sa malawak na hagdan at nagulat sa kanyang ama. Nag-aalala siya para sa kanyang minamahal na si Ding Ge,
na tinatawag niyang third brother, dahil nawawala pa rin ito at wala silang ideya kung nasaan. Kausap niya ang isang makapangyarihang lalaki na nakaupo sa trono, siya si Ding Kun, ang tanyag na bayani ng imperyo. Ipinagpatuloy ni Ding Dan ang kanyang ulat at galit niyang sinabi na ang kriminal na kanilang hinahabol ay naglakas loob pang lumapit sa kanilang kuta, ang dungeon ng bayani. Tumayo si Ding Kun mula sa kanyang trono habang ipinagpapatuloy ni Ding Dan ang kanyang pakiusap. Habang dahan-dahan itong lumapit, ipinaliwanag niya na kung may taong tahimik na nakakuha kay Ding Ge, na isa ng makapangyarihang mandirigma, malamang ay umabot din ito sa S-rank, dahil dito, nakiusap siya sa kanyang ama na personal nitong harapin ang banta para sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa halip na pumayag, mabilis at malupit ang naging tugon ni Ding Kun, sa isang iglap, diretsyong tumagos sa dibdib ng sarili niyang anak ang kanyang kamay na may matutulis na kuko, may mapanuyang tono niyang sinabi kung paano nagawa ng isang napakawalang kakayahang tao na hindi man lang mabantayan ang sarili niyang anak, ngunit naglakas loob pa itong utusan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi makapaniwala si Ding Dan habang humihingal at napasukan ng dugo. Tinitigan siya ni Ding Kun nang may matinding pagkasuklam at sinabi kung gaano siya kapathetic. Sa kanyang edad, kakapasok pa lamang ni Ding Dan sa mga kinakailangan para maging S-rank, ngunit hindi man lang niya kinayang tiisin ang isang suntok mula sa kanya. Ipinagpatuloy ni Ding Kun ang malamig niyang pananalita at isiniwalat na ang tanging dahilan kung bakit niya pinanatili sa tabi niya ang isang walang silbing tao tulad ni Ding Dan ay upang alagaan nito ang kanyang apo na si Ding Ge. Lalo pa niyang pinagalitan si Ding Dan, hindi lamang daw nito nabigo ang simpleng tungkuling iyon dahil nawala si Ding Ge. Ngayon ay inaasahan pa nitong siya ang mag-aayos ng lahat ng problemang iniwan nito habang dahan-dahan na sinipsip niya ang lakas ng kanyang anak. Napuno ng matinding takot ang mukha ni Ding Dan habang unti-unti niyang nauunawaan ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Pagkatapos, isiniwalat ni Ding Kun ang isang nakakatakot na lihim, dahil kay Ding Ge, nawalan siya ng isang kadugo, at ayon sa kanya, ang pagkawala nito ay magbabawas ng maraming taon sa sarili niyang buhay. Samantala, lumipat ang eksena sa magulong mga lansangan sa labas ng kastilyo, isang malupit na binatang may blonde at maayos na buhok na si Ding Yan, isa ring inapo ng bayani, ang humahalaklak habang nakaupo sa ibabaw ng isang malaking lalaking halos ginagamit niya bilang trono. Malupit niyang hinikayat ang mga gutom na mamamayan na mag-agawan sa kakaunting pagkain. Lalong naging magulo ang sitwasyon dahil may mababangis na lobo na umaatake sa kanila habang nagkakagulo sila. Isang maliit na bata ang umiiyak sa takot habang papalapit ang isang lobo. Samantala, maririnig ang panunukso ni Ding Yan habang sinasabihan silang mauubos ang pagkain kung hindi nila ito kakainin agad. Isang matangkad at nakatalukbong na level 60 enforcer na nagngangalang Nancy ang lumitaw sa likuran ni Ding Yan at tinawag siyang Young Master. Itinuro ni Nancy ang alagang hayop ni Ding Yan, ang malaking lalaking kinauupuan niya, at sinabi nitong ilang araw na itong walang nakakain na karne. Nagbigay siya ng madilim na mungkahi. Mula sa malayo, pinapanood ni Nayon Che at ng espiritu ni Chao Ben ang nakakasuklam na eksena. Malungkot niyang inisip na kung ihahambing sa purong kasamaan na nakikita niya rito, halos banayad lamang ang mga ginawa ng ibang sangay ng pamilya Ding na dati niyang nakaharap. Habang pinagmamasdan niya ang kalupitang nagaganap sa ibaba, unti-unting nabuo ang isang lilang aura ng galit sa paligid niya. Naisip niyang baka kailangan na niyang makialam at ipakita ang kanyang sarili. Ngunit biglang may ibang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang undead na espiritu ni Chao Ben ay biglang sumabog sa bugso na enerhiya at nagpakawala ng galit na Dagendong matapos makita ang kawalang katarungang nagaganap. Tiningnan ni Yun Che ang espiritu ng kanyang kaibigan ng malungkot. Naisip niyang kahit wala na sa tamang kalagayan ang isip ni Chao Ben, nananatili pa rin ang likas nitong pagnanais na tumulong sa mga nangangailangan. Nag-trigger ito ng isang alaala mula sa kanilang nakaraan. Naalala niya na sa lahat ng batang nakatira sa mahirap na lugar kung saan sila lumaki, sina Chao Ben at isa pang batang nagngangalang Lan Chien ang palaging pinakamabait at pinakamatapang. Naalala niyang minsan ay nakita niya silang humaharap sa isang malupit na tagapamahala ng mga alipin, ang kanilang tapang ang naging dahilan upang kunin sila ni Yun Che bilang kanyang mga estudyante at sanayin. Umaasa siyang paglaki nila ay magiging sapat ang kanilang lakas upang matulungan ang ibang tao. Bumalik sa kasalukuyan ng alaala, at napuno si Yun Che ng matinding pagkakasala, sinisi niya ang kanyang sarili at inisip na kasalanan niya kung bakit nauwi sa ganitong undead na anyo ang kanyang kaibigan. Biglang humarap sa kanya ang espiritu ni Chao Ben Ben at pilit na bumigkas ng isang putol-putol na pangalan na Lan Chien. Tuluyang natigilan si Yun Che sa senyales na bumabalik ang kamalayan ng kanyang kaibigan. Hinawakan niya ang espiritu nito at desperadong nagtanong kung bumalik na ba ang kanyang pag-iisip at kung kaya na ba nitong makipag-usap.
Ngunit isa lamang putol-putol na salita ang nasabi nito, Ding Kun. Biglang sumabog ang espiritu ni Chao Benben sa napakalakas na bugso ng asul na enerhiya, hirap na hirap ito. Ngunit sa wakas ay nabuo nito ang isang nakakatakot na katotohanan, si Lan Qian ay si Ding Kun. Tinamaan si Yun Che ng katotohanan na parabang isang malakas na suntok, lumaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla habang unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Bumalik ang eksena sa silid ng trono, nakatayo si Ding Kun sa ibabaw ng katawan ng kanyang anak na si Ding Dan habang pinunasan niya ang dugo sa kanyang gauntlet. Hawak ang espada, binanggit niya ang pangalan ni Yun Che sa kanyang madilim at nakakatakot na anyo. Nagtaka siya kung may taong sadyang gumagamit ng pangalang halos kapareho ng pangalan ng kanyang dating kaaway upang pukawin ang kanyang galit. Isang malalim at pamilyar na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang iniisip kung ilang taon na ang lumipas mula nang huli niyang marinig ang pangalang yon. Sa isang mapanganib ng ngiti, sinabi niyang siya mismo ang aalam kung sino ang naglalakas loob na magpanggap bilang kanyang mahal na master. Doon niya isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao, siya ay si Lan Qian. Samantala, sa mga lansangan, kinausap ng malupit na si Ding Yan ang kanyang malalaking mga alagang orc. Tinukso niya ang mga ito dahil napakabait daw nilang kumilos at sinabi niyang alam niyang gutom na sila. Sa isang baliw na pagtawa, itinuro niya ang takot at sugatang mga mamamayang nakakalat sa plaza, isang eksenang malinaw na siya mismo ang may kagagawan. Isang umiiyak na bata ang nakaluhod sa tabi ng isang taong nakahandusay at takot na kumilos. Sa tindi ng kabaliwan ni Ding Yan, sinabi niyang dahil mga laruan lamang ang mga tao, dapat kainin ng kanyang mga alaga ang lahat ng mga ito. Ibinigay niya ang utos, isa sa malalaking orc ang biglang sumugod patungo sa walang kalaban-laban na bata. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang maraming hiwa ang biglang umatake sa kanila. Sa isang iglap, nahati ang orc sa sunod-sunod na napakabilis na hiwa habang maayos na lumapag si Yun Che, nakatalikod sa kaguluhan. Kumislap ang kanyang mata sa matinding galit, dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa pangalang Lan Qian. Hindi niya maintindihan kung paano naging iisang tao ang dati niyang estudyanteng si Lan Qian at si Ding Kun, ang halimaw na nasa likod ng lahat ng kakilakilabot na eksenang ito. Hindi nakaligtas sa atensyon ng mga naroon ang kanyang pagdating, agad lumapit si Nancy at mariing nagtanong kung sino siya. Habang nakatulala naman si Ding Yan sa pagkabigla, tumawa siya at tinawag na hangal si Yun Che dahil naglakas loob itong pumasok sa teritoryo ng bayani para lamang mamatay. Ngunit abala si Yun Che sa sarili niyang nag-aalab na galit, habang tahimik niyang iniisip kung paano nagawa ng Lan Qian na kilala niya na palakihin ng isang kasuklam-suklam na tao tulad ni Ding Kun. Muli itong nagbalik ng isang alaala. Sa mas simpleng panahon, nakatayo ang batang si Yun Che sa harap ng kanyang dalawang batang estudyante na sina Lan Qian at Chao Ben. Ipinaliwanag niya sa kanila na dahil sa napakalaking kapangyarihan ng mga class user, tuluyan nang nagwakas ang dating panahon ng mga kabalyero. Gayunpaman, sinabi niyang bilang anak mismo ng isang kabalyero, mayroon pa rin siyang mga pagpapahalagang nais niyang ituro sa kanila. Nangako siyang sa tulong niya, lalago ang kanilang lakas ng higit pa sa karaniwang class user. Habang nagsasalita siya, tumingala ang batang si Lan Qian sa kanya gamit ang maliwanag at mapahangang mga mata, malinaw na humahanga sa mga salita ng kanyang master. Ipinaliwanag niya na kung nais nilang patuloy na matuto mula sa kanya, kailangan nilang tandaan ang ilang mahalagang bagay. Ang una niyang itinuro ay kababang loob. Ipinakita sa alaala ang dalawang batang nagtatrabaho sa bukid kasama si Lan Qian, nagbibiruan sila at ipinagyayabang na mas mabilis siya kaysa kay Chao Ben. Pinaalalahanan sila ni Yun Che na hindi sila naiiba sa ibang tao at kailangan nilang tratuhin ang lahat ng may kabaitan at paggalang. Sinundan ito ng isang eksena kung saan binayaran ng isang matandang lalaki ang dalawang bata para sa kanilang trabaho. Nagreklamo si Chao Ben dahil mababa raw ang bayad at inakusahan ng matanda na niloloko sila. Agad siyang sinubukang pigilan ng mas kalmadong si Lan Qian at sinabing huwag siyang gumawa ng bagay na ikagagalit ng kanilang master. Ngunit pinatahimik niya si Chao Ben, dahil hindi siya magalang at walang respeto sa kanya. Matapos ang aral tungkol sa kababang loob, binigyan ng batang Yun Che ng isang libro ang kanyang mga estudyante bilang dagdag na gantimpala. Sinabihan niya silang tandaan ang pakiramdam ng pagtanggap ng gantimpala mula sa kanilang pinaghirapang trabaho at huwag kailanman hayaang maging mapagmataas ang kanilang mga sarili. Bumalik ang eksena sa kasalukuyang labanan, sumugod si Yun Che at nagpakawala ng nagngangalit na unos ng mga lilang hiwa ng enerhiya. Napakalakas ng kanyang pag-atake kaya tuluyan itong nabasag ang Arcane Shield skill ni Nancy, dahilan upang masugatan ito at tuluyang mabigla sa napakalaking lakas ng kanyang kalaban. Malamig at nakatuon ang tingin ni Yun Che kay Nancy.
Napamura sa pagkagulat si Nancy nang makita niya ang kagamitan ng kanyang kalaban ay Legendary Grade Level 30, habang ang kanyang protective necklace nito ay nawasak. Sa likuran niya, punong-puno ng galit si Ding Yan, itinuro niya si Yun Che at tinawag itong maruming hamak na tao, habang ipinagmamalaki na ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan ng isang taong mula sa mas mataas na uri. Hindi natinag si Yun Che, sumugod siya upang harapin ang hamon. Muli itong nagbalik sa isang alaala tungkol sa kanyang ikalawang prinsipyo ang pagkahabag. Sa alaala, makikita si Yun Che at ang dalawang bata sa isang wasak na lungsod, nagbibigay ng pagkain at tulong sa isang gutom at walang kalaban-laban na lalaki. Ipinaliwanag ni Yun Che na kailangan nilang maging mabait sa mahihina at laging gamitin ang mabuting puso upang labanan ang karahasan. Sinundan ito ng eksena kung saan buong tapang na nakipaglaban ang dalawang bata sa isang malaking lalaki upang ipagtanggol ang mahina. Sa huling bahagi ng alaala, nakatayo si Yun Che sa likuran ni Lan Chien habang nakatingin sila sa isang nahuling kriminal. Sinabi niya kay Lan Chien na dahil siya mismo ay nailigtas mula sa parehong grupo ng mga mangangalakal ng alipin, dapat niyang maunawaan ang kawalang kakayahan ng mahihina at gumawa ng patas na hatol. Habang sumusugod si Yun Che, iwinasiwas niya ang kumikinang nalilang espada sa isang malawak at napakalakas na atake patungo kina Ding Yan at Nancy. Ngunit tumagos lamang ang kanyang atake sa kanila na para bang mga multo sila, bigla silang naging itim na usok, at muling lumitaw ang dalawa sa di kalayuan. Mapanuyang sinabi ni Ding Yan na tiyak na tuwang-tuwa si Yun Che dahil matagumpay niyang nahati ang isa sa kanilang mga ilusyon. Pagkatapos, napuno ang plaza ng 12-12 ng magkakaparehong kopya ni Ding Yan at Nancy, na pumalibot kay Yun Che habang sinabihan siya nito na mas marami pang kopya ang pwede niyang hiwain kung gusto niya. Nanatiling kalmado si Yun Che, ipinagpatuloy ni Ding Yan ang kanyang panunukso at napansin ang palaging galit nitong ekspresyon. Malupit niyang hinulaan na baka galit ito dahil sa mga walang kalaban-labang mamamayan. Pagkatapos, may mas masamang ideya siyang naisip, tinanong niya kung baka may kamag-anak ito sa mga taong naroon. Hinamon niya si Yun Che na muling umatake, tinanong niya kung ano ang magiging ekspresyon nito kapag nalaman nitong sa galit nitong pagtatangkang wasakin ang mga ilusyon, mga inosenteng tao pala ang tunay nitong napatay. Habang isinasagawa ni Ding Yan ang malupit na larong ito, nagsimulang palakasin ni Yun Che ang kanyang Blade of Fricker, kumidlat ang lilang enerhiya sa kanyang espada habang patuloy na tumataas ang lakas ng kanyang pag-atake. Ipinakita sa magkahiwalay na bahagi ng eksena ang kalamangan ni Yun Che, gamit ang kanyang Mirror World, kaya niyang makita ng sabay ang tunay na mundo at ang Parallel World, nakikita niya ang mga tunay at takot na mamamayan pati na rin ang totoong kinaroroonan ni Ding Yan at Nancy, na hiwalay sa napakaraming peking kopya sa plaza. Dahil sa pinahusay niyang pandama, hindi pinansin ni Yun Che ang pain, sumugod siya habang kumikislap sa lilang liwanag ang kanyang mga mata. Iwinasiwas niya ang kumikinang na espada sa isang malawak at napakalakas na arco, nilampasan nito ang mga peking kopya at tinamaan ang tunay na Ding Yan at Nancy, tuluyang natigilan ang dalawa, hindi nila maunawaan kung paano nakita ni Yun Che ang kanilang ilusyon. Muling nagbalik ang kwento sa ikatlo at huling prinsipyo na itinuro ni Yun Che sa kanyang mga estudyante ang tapang. Sa alaala, makikita ang batang sina Lan Chien at Xiao Ben na buong tapang na nakatayo sa harap ng malaking grupo ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Yun Che na kailangang maging walang takot. Sa pakikipaglaban sa mga panganib ng dungeon, walang lugar para sa duwag, kailangang ipaglaban ng isang tao ang tama. Makikita ang dalawang bata na buong lakas na lumalaban, sugatan man sila, tumatanggi pa rin silang sumuko. Pagkatapos ng labanan, lumitaw si Yun Che, galit na hinarap siya ni Xiao Ben at sumigaw na muntik na silang mamatay, habang nagpapasalamat naman si Lan Chien na natapos na ang lahat. Ngumiti si Yun Che at sinabihan silang huwag mag-alala dahil palagi lang siyang nasa malapit at binabantayan sila. Bumalik sa kasalukuyan, dahil sa kamanghamanghang kapangyarihan ni Yun Che, agad na natarante si Ding Yan, inamin niyang malakas ang kalaban at, sa isang malinaw na pagpapakita ng kaduwagan, inutusan niya si Nancy na itigil ang paggamit ng mga ilusyon at magsilbing panangga niya upang magkaroon siya ng oras na makatakas. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya ng banta kay Nancy at sinabing kapag may nangyari sa kanya, tiyak na papatayin siya ng kanyang lolo. Naiwan si Nancy upang harapin mag-isa si Yun Che. Sa takot, desperadong sinubukan niya na gumamit ng isang makapangyarihang spell at ipinatawag ang Human Delusion Swamp. Nagreklamo siya na bilang isang caster, malaking kawalan para sa kanya ang hindi niya magamit ang kanyang illusion magic. Ngunit bago pa niya ito tuluyang maipamalas, biglang naglaho si Yun Che. Natarante si Nancy at tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin kung nasaan ito.
Ngunit huli na, agad na lumitaw si Yunche sa mismong likuran niya at sa isang malinis na hampas ng espada ay pinabagsak siya. Desperadong nakiusap si Nancy na iligtas ang kanyang buhay. Iginiit niyang hindi siya miyembro ng pamilya Ding at isa lamang siyang upahang mersenaryo. Nakiusap siyang habulin na lamang ang tumatakas na si Ding Yan. Ngunit hindi pinansin ni Yunche ang kanyang pakiusap at tahimik na ibinigay ang huling atake habang binabanggit niya ang ikaapat na prinsipyo, ang diwa ng pagsasakripisyo. Samantala, napigilan ang pagtakas ni Ding Yan ng undead na si Xiao Ben, na hamarang sa kanyang daraanan. Sa sobrang takot, agad na sinubukan niyang gamitin ang pangalan ng kanyang pamilya bilang panangga. Tinanong niya kung ano ang nilalang na yun at pinaalalahanan nitong apo siya ng isang bayani. Binalaan niya ang espiritu at nagbantang ipaparanas niya sa buong pamilya nito ang isang malagim na kamatayan kapag nang ahas itong hawakan siya. Bigla lumitaw si Yunche at ipinatawag ang isang undead na si Nancy, na nakatayo sa ibabaw ng takot na si Ding Yan. Habang tumutulo ang pawis ni Ding Yan sa takot, lumitaw sa kanyang harapan ng isang system window na nagpapakita ng lahat ng kanyang kagamitan, isa-isang sapilitang kinuha mula sa kanyang inventory ang kanyang mga kagamitan, samantala, napatanong siya ng may pagkagulat kung ano ang ginawa niya kay Nancy. Kasabay nito, ipinakita ang mga huling prinsipyong itinuro ni Yunche sa kanyang mga estudyante, isang matinding kaibahan sa kasamaan na kinakaharap niya ngayon. Ang ikalimang prinsipyo ay katapatan. Ang ika-6 ay katarungan, ang ika-7 ay karangalan. At ang ika-8 at huling prinsipyo ay kaluluwa. Dahil dito, isang bugso ng mga espada na gawa sa madilim na asul na enerhiya ang bumulusok mula sa lupa at umulan pababa sa buong lungsod. Si Ding Yan ang naging target, nakahandusay siya ng walang buhay sa lupa, at mabilis na natapos ang kanyang panahon ng takot. Nakatayo si Yunche sa isang tulay habang nakatanaw sa kakilakilabot na eksena. Nakita niya ang mga katawan ng mga mamamayang nakasabit at nakatusok sa mga tulos. Naalala niya ang dati niyang estudyanteng si Lan Chien at mapait niyang naisip na hindi lamang nito kinalimutan ang lahat ng prinsipyong itinuro niya, kundi ipinagkanunuri nito siya at si Xiao Ben noon. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng matinding galit habang iniisip ang kasamaang pinayagan ni Lan Chien na gawin ang sarili nitong pamilya. Tahimik niyang itinanong sa sarili kung bakit nangyari ang lahat. Biglang may boses na sumagot tungkol sa kanyang sinasabi, na bakit, nagulat si Yunche nang dumating si Ding Kun sa kanyang likuran, handang umatake. Bago pa siya makapag-react, malakas siyang sinuntok ni Ding Kun sa likod, mapanukso nitong sinabi kung gaano siya kasaya sa paglalaro sa kanyang dungeon. Sa lakas ng suntok, tumilapon si Yunche patungo sa pader ng kastilyo at nagdulot ito ng napakalaking pagsabog ng bato at alikabok. Nabaon si Yunche sa mga guho, ngunit agad niyang pinagaling ang sarili gamit ang sunod-sunod na basic heal spells. Habang sinusuri niya ang kanyang bagong makapangyarihang kagamitan, makikita na suot na niya ngayon ang lahat ng ito. Samantala, patuloy na pinapalakas ng kanyang Blade of Trigger ang kanyang attack power. Nanatili sa kanyang isipan ng isang tanong para sa dati niyang estudyanteng si Lan Chien, kung bakit niya ginawa ang mga ito. Lumapit sa kanya ang dating estudyante, na ngayon ay ganap ng kinilala ng system bilang Level 71 S-Class Berserker, Lan Chien, na kilala rin bilang Ding Kun. Sa halip na direktang harapin siya, gumamit ng bagong plano si Yunche. Naghagis siya ng sunod-sunod na makentab na mga tipak na parang salamin patungo sa kanyang kalaban. Madali itong hinarang ni Ding Kun, naguluhan siya sa mga bagay na yun at tinanong kung mga salamin ba ang mga ito. Ngunit ang mga tipak ay nagsilbing panggulo lamang, ginamit sila ni Yunche bilang mga portal at bigla siyang lumitaw sa likuran ng kanyang dating estudyante. Dahil nabigla ang kalaban, ibinagsak ni Yunche ang kumikinang niyang lilang espada sa isang napakalakas na atake, punong-puno ng sakit at galit ang kanyang boses dahil sa pagtataksil na naganap maraming taon na ang nakalipas. Sumigaw siya, bakit sila niya ipinagkanulo?